about your name, Lord Jesus. Every knee shall bow down in your name. No, every sickness and diseases shall bow down in that name, Lord Jesus. No, when I speak the name of Jesus, everything can happen. No, when I speak, when I call on my mother's name, there's nothing happen. No. When I call on kay congressman, kay presidente, there is nothing happen. No. But Lord, when we call, when we speak on your name, Lord Jesus, everything, Lord, can happen. And thank you for that name, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, for that name, for that wonderful name, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. That is why we are so thankful to Jesus for opening our understanding. No? Ay, hindi natin kailangang sumigaw ng 3,000 mga Diyos-Diyosan. No? Hindi natin kailangang sumigaw ng kung kani-kanino pa man, but only in the wonderful name of Jesus. No, isang pangalan lang, sulit na tayo dyan. Thank you so much, Lord. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We are so grateful. We are so grateful for that name, Lord. No, na kahit saan kami, nakahiga, nakatihaya, ultimo, pag na-slide tayo, pag nadulas, Jesus! No. Kahit doon, wala tayong bukang bibig kung hindi si Jesus. No, and the angels are ready to minister unto us. No, every time may mga situations. Lord, again, thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Before we take a seat, we welcome our visitors. Sige, upo na po tayo. No, in the most wonderful name of Jesus. No, we are so thankful to Jesus for giving us this opportunity, this wonderful place na makarating yung mama ni Sister Marisa. Si Amparo po yung mama nyo, Sister Marisa. Siya yung nakareceive ng Holy Ghost. Lord, thank you so much, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Na hindi pa, yun yung sabi natin, hindi pa huli ang lahat. No. Andyan pa rin. Tsaka sister po niya ito, si Vicenta Armada. No, thank you, Jesus. Na, galing po sila ng probinsya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Tsaka si Mariel Gorospe from Pasig Outreach. Lahat sila ay binigyan ni Jesus ng Holy Ghost. No, lahat sila naka-receive. So thank you, Jesus, for answering our prayers, Lord. We are so thankful, Jesus. So thankful. Siguro everyday ang prayer ni Sister Marisa. Lord, kailan kaya makaka-receive yung mahal ko sa buhay? No? At least naka-receive. Nagbisita lang po sila dito sa Manila. Thank you, Jesus, for giving us time. And then thank you, Lord, for answering also our prayers. Si Brother Dennis, nakalabas na rin ng hospital. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Yung dugo na namuo doon sa kanyang mga ugat-ugat ay hindi na lumala. So, Lord, thank you for that wonderful name. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Si Brother Ernesto, andito na rin. Thank you, Jesus. Resurrected. No, si Brother Francis, kahit umiiyak sa sakit ng kanyang paa, mabuti nakarating ka pa rin. Lord, we are so thankful. Thank you, Jesus. At sino pa ba dyan? No. Brother, ako rin. Ibatiin mo rin. No, but Lord, thank you for the prayers na talagang sinasagot mo. Thank you, Jesus. And isama rin natin sa prayer yung papa ni Sister Susan Camarines kasi dinala rin sa hospital. No, old age na rin. Magna 90 na, Sister Su, Tapos, 92? 89. So, magiging 90 na. Tinamaan din ng pneumonia. Let us pray na lumakas lang yung kanyang katawan, maka-recover, makalabas din kaagad ng hospital. But walang imposible sa Diyos. Sana sa mga ganyang edad nila, Lord, kami naniniwala pa rin. Bigyan mo sila ng yung longing sa heart nila
no, na hanapin ka. No, at sa paghahanap na yan, one day, no, kahit isang linggo lang, kung siya i-allow ni Jesus na makapunta at makareceive din ng Holy Ghost. Kasi yon ang prayer natin palagi, no, sa lahat, no, sa mahal natin sa buhay. Kasi itong pinanggalingan natin na simbahan, sabihin na natin, no, diretsahan sa Katoliko, kasi majority sa atin sa Katoliko, no, may lalo na yung thinking na pag tumatanda na, yung mindset, no, sa pinanggalingan natin, na pag ikaw nagkakaedad na at lalo na umabot ka 90, 80, 85, magwa 100, ang dating, pag ganong edad mo, sigurado ka na makapunta sa langit. No, may ganong klaseng, alam mo anak, sa edad ko, apo, no, ako pa ba? No, ako pa, sa edad ko na to talagang sigurado. May ganong klaseng thinking. No, at ibang klase, no? No. Hindi tayo, fix na masyado ang ating kaisipan. No. Fix na nga, masyado pa. Pero ang siguraduhin lang natin, mga kapatid, na i-fix natin yung paglilingkod natin sa Diyos. No, yung prinsipyo natin sa Diyos, na ito para talaga kay Jesus, yun i-fix natin yan. Pero pagdating sa ibang bagay, for us to grow, huwag nating i-fix ang kaisipan natin kasi pwede pa nating mabago yan. No? So, shall we open our Bible in the book of Matthew, chapter 4? Matthew, chapter 4, umpisa natin sa verse 1. Baka marami tayong verses today, pero sana matapos natin. Again, time check, 10:55. No? Para may idea tayo kung... No, kasi minsan sumusobra tayo sa oras, no, pagpasensyahan nyo na mga kapatid. No, kasi pag marami kang naihanda, ang problema minsan yung paano mo lahat maubos sa isang ano lang. No, kaya pag wala na akong masabi, ibig sabihin, konti ang handa ko. No, chapter 4, verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. No, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. No, siya ay dinala ng Espiritu doon sa wilderness para pahintulutan, no, na siya ay matempt ng devil. Pagkatapos na siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, no, he was afterward and hungered. Of course, no, talagang gutom ang abutin ng isang tao pag nag-fasting. Ngayon nga lang, nakaupo pa lang tayo dyan, gutom na tayo eh. No? How much more ganito kahaba, no? At hindi tayo required na gayahin si Jesus Christ na mag-fasting ng ganito kahaba. No? So, gutom, and when the tempter came to him, the tempter, no, Satan, he said, if thou be the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, command that these stones be made bread. No? Iutusan mo yung mga bato na yan ay maging tinapay. Shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful, Lord Jesus, for giving us the strength, the good health na ibinibigay mo sa amin for us to come to church, to worship and to praise your name. Lord, maraming salamat po sa lahat ng pagpapagaling sa aming mga kapatiran, sa protection mo sa amin, Lord, paglabas namin, pagpunta sa opisina, pagbalik. Thank you so much for enough strength na ibinibigay mo sa amin. Thank you, Lord, for the outpouring of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. And again, remember the father of Sister Susan. Bigyan mo po ng lakas, Lord Jesus, na makarecover ka agad. And Lord, also, bless your word this morning. Thank you so much for your presence in our worship. Lord, we love you in Jesus' name. Anoint your word, Lord, in Jesus' name. Amen. No. Verse 4, no, sabi ng tempter, no, ng manunukso, sa kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, command thee the stones to be made bread. No, iutusan mo yung bato na maging tinapay. No, but he answered and said, it is written. No, yan ay nakasulat na. O, base sa kasulatan. Kasi ito, mga kapatid, nung nag-keynote ni Jesus ito, kasi mamaya basahin natin, sinabi ito ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8 verse 3.
doon sa wilderness. No, sinabi ito, ang wordings na ito. Man shall not live by bread alone. No, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang o sa pisikal na mga pangangailangan, sa pisikal na pagkain, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung hindi sa mga salita na nanggagaling sa bibig ng ating Diyos, napatunayan na yan natin, kahit everyday, lechon kawali ang kainin natin, ham, ano pa ba, lahat ng masasarap sa akala natin, kahit anong gawin natin, nakain, nainom, hindi tayo napupunuan. Hindi tayo nasasatisfy. Ang cravings natin for a moment lang. Kasi gutom tayo eh. Talagang mamaya, talagang babanatan ko ito mamaya. Talagang 3 days na ako nag-fasting kasi may pinaghahandaan ako. Yung araw na yan, dadalihin ko talaga. Sakain ka ng marami, pagkatapos dali ka rin. Pagkatapos may tama ka rin. But this time, mga kapatid, ginamit ni Jesus din ang Word of God. Sabi niya, nasulat na yan. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang o sa pisikal, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Pero ang takbo ng kwento, hinayaan lang ni Jesus. Minaalaw niya lang si Satanas. Kunyari, matitempt siya. Pero hindi matitempt ang Diyos natin, mga kapatid. Sino makatempt sa Kanya? Sino ang pwedeng gumawa na ang Diyos natin ay magkamali? Wala. Pero si Satan, ganun ang kanyang ugali. Pag ikaw gusto niyang itempt, pag alam natin na yon ay temptation, tumakbo ka na. Huwag na tayong tumagal dyan. Hindi, kaya ko yan. Sa atin, ng mga drivers, alam natin yung capacity ng mga sasakyan natin. Mga motor, kotse, o ano pa man, halos lahat, puro bago dyan. Alam natin ang capacity niyan. Pag biglang may nag-overtake, nakuliglig. Anong gagawin natin? Nakaka-insulto ka, inubertikan mo ako, ha? Mag-overtake din ako, tapos gigiliran mo pa talaga, pipinahan mo pa. Ano akala mo sa akin, papatalo ako? Di ba temptation yun? Kasi tinamaan yung pride natin. Grabe, nakaka-insulto ka. Talaga namang, parang gustong sabihin ni Satan, di ba, kung ikaw ang Son of God, kung ikaw ang gawin mo ito. Kung tayo naman, very proud, ay talagang tatamaan ng pride natin at anong gagawa natin? Papatulan yung temptation. Papatulan yung pang-aasar, papatulan yung ganong klaseng thinking na hindi naman dapat. Pag inobertikan ka dyan, bahala sa buhay niya kung saan niya gustong pumunta. Basta ikaw kalma lang, relax lang. Pag ikaw pinara ng enforcer, huwag nating takbuhan. Yung latest ngayon, mga kapatid, mag-ingat pala tayo kasi pag dyan, nadaan tayo ngayon sa EDSA busway. Di ba yung mga bus dyan, lahat dyan bawal. Mga government, lahat, wala kang pwedeng idahilan. Ngayon, pag dumaan tayo dyan na hindi tayo dapat, unang penalty, 5,000. Walang usapan na yon. Pangalawa, magkano? 30,000 ba? Palaki ng palaki hanggat sa makumpiska yung ating, So, very simple, mga kapatid. Pero ang sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city. Dinala siya and setteth him on a pinnacle of the temple. Doon sa pinakatuktok, yan ay mga nasa 700 feet ang taas niyan. So dinala niya si Jesus Christ doon at kitang-kita lahat. Wow, nakita ko lahat. And he said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Sinulat din ito ni David sa Psalms. So kung wala nang ibang mas matalino pa pagkatapos ng Diyos,
pagdating sa Word of God kung hindi si Satanas. No? No? Gamit na gamit niya rin ang Word of God. Laglan, no? Talaga bang magiging Diyos kayo pag kinain nyo? Dagdagan niya lang ng nut o tatanggalin niya yung nut o magmukha na parang pareho. No? Fake, tama ba yan? Fakers yan, No, talagang gawain niya ang mameke, gawain niya ang manggaya, yung original, gagawin niyang fake. Ano to? Original ba tong bag? Hindi sir, class A lang. No? Narinig natin yan? No? Ano ba to? Original ba ito? Hindi sir, ano lang yung pinakamataas na grade lang. Hindi, sabihin mo na diretso, peke. No, ang dami pang paligoy-ligoy, may class A, may class B, may class C. No, makikita naman. So, yon ang ginawa ni Satan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, pinakita. No, siyempre. No. Verse 7, Jesus said unto him, it is written again, gamitan mo ko ng Word of God, gagamitan din kita ng Word of God. No, hindi mo na ako maisaan dito dahil ako nagsulat niyan, ako nagpasulat niyan, no. Yung author ba naman ang lukuhin mo pa? No, parang gumawa ka ng pelikula, Sister Kalin, no? Ikaw ang director, ikaw ang producer, ikaw ang gumawa ng script lahat. Tapos sabihin sa iyo ng aktor mo diyan, hindi dapat ganito 'yun. Parang ikaw pa nagsulat ng no. Pero ganun talaga si Satanas. No, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. No, ako pang ititempt mo na akong Diyos mo. Pero hindi pa rin sumuko si Satan. No, sa unang attempt, pwedeng manalo tayo. No, makaiwas tayo sa temptation. Sa pangalawang attempt, pwedeng makaiwas tayo ulit. Pero tandaan natin mga kapatid, si Satan hindi napapagod. No, malapit na yung kanyang oras, paghuhukom. That is why mas lalo pa tayong maghigpit dahil kung hindi man tayo matalo ngayon, mamaya, bukas, baka matalo tayo ni Satan. No, we must be watchful. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And he said unto him, pinakita na lahat sa kanya kung ano tong mayroon sa kaharian ng mundo, yung kaluwalhatian ng mundo. And he said unto him, all these things will I give thee. Parang ikaw ang lumikha. No, alam mo yung mga sa squatters, mga illegal settlers, pinatira mo na ng 30 years, 40 years. Tapos pag kinausap mo, kailangan na pala namin yung lupa kasi may gagawin kaming project, ay talagang magwawala pa. No, pero pinatira mo na ng 40 years, libre. No, ganito si Satanas. No, akala niya siya ang lumikha ng mundo. No, akala niya siya ang creator. No, ibibigay ko sa iyo. No, grabe. Ang kita natin yung relax lang si Jesus Christ, ano? Kaya tayo kalma lang. No, pag may mga ganito, kalma lang tayo. No, if thou wilt fall down and worship me. No, kasi ito yung gustong-gusto ni Satanas, na siya ang i-worship, siya ang luhuran. Pero hindi yan mangyayari mga kapatid. Before, kung siya man ang niluluhuran natin, ang wino-worship natin, now no more. No, then, sa verse 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. No, si diretsahan na. No, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Verse 11, then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. No, dito pa lang siya, ministered ng angel. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, daanan natin saglit mga kapatid. Chapter 8, verse 3. The title of our preaching, Body and Soul. Tapos na tayo sa mindset na karaan. Kaya dito na tayo sa body and soul. Sabi ni Brother Roman, Brother Sam, parang may palabas yan dati. Meron bang ganun dati? Sabi ko, ganun ba? Meron parang ganun. Si body and soul. No. Body and soul, dugtungan natin what matters most. No? So, ano ang mas mahalaga? Ano ang mas importante? Yung katawan natin o yung kaluluwa natin?
Verse 1, sa chapter 8, all the commandments which I commanded this day shall you observe to do. No, very clear ang instruction ng Diyos. Sabi niya, lahat ng aking kautusan na inutos ko sa inyo sa araw na ito, shall you observe to do. No, ay sundin ninyo upang kayo ay mabuhay, dumami, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee this 40 years in the wilderness. No, ito kaya kayo pinaikot-ikot ng Diyos sa loob ng 40 years. Ito ang purpose, to humble thee. No. No. Ibig sabihin, talagang mayabang tong mga Israelites, ano? Kasi kailangan mag-humble down sila to prove them, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. Ang tao pa naman, dalawa lang palagi, kaya ang tao mayabang dahil sa sobrang talino. Kaya siya nagmamayabang. Yung isa naman, sobrang mayabang din because of ignorance. Because of lack of education. Puro emosyon. Yung isa naman, puro intellect. Kaya ganon ang tao, kaya nagiging proud. To humble thee, upang kayo ay mapagkumbaba, to prove thee to what was in thine heart, kung anong inyong nasa puso, whether thou wouldest keep His commandments or no. For 40 years. And He humbled thee and suffered thee to hunger. Kayo ay pinakumbaba ng Diyos. He humbled us and suffered thee to hunger. Hinayaan ng Diyos na kayo ay magutom, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that ye might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. Kasi sa kwento ng mga Hudyo, mga kapatid, paglabas nila ng Egypt, wala tayong ibang marinig dyan kung hindi tungkol sa pagkain. Yung kanilang reklamo palagi tungkol sa pagkain. Dinala nyo kami dito sa disyerto, nasaan na yung garlic dito, nasaan na yung cinnamon dito, nasaan na yung basil dito, nasaan na yung lahat na lang. Di bali nang kami ay slave, kami ay servant, kami ay alipin sa Egypt, basta nandoon yung mga spices, solved na kami. So pinatunayan sa kanila ng Diyos, mga kapatid, andito kayo, yung pagkain nyo sa ngayon, hindi ito made sa kung ano pa man na mayroon dito sa mundo. Yung pagkain nyo for 40 years, ngayon ay galing pa sa langit. Made from heaven. Walang ingredients na gumawa sa manna kung hindi directly from heaven. At gustong patunayan sa kanila ng Diyos na kahit gaano kasarap mayroong pagkain ng Egypt, kulang pa rin. Why? Because hindi lang ang katawan natin ang may pangangailangan, kung hindi ang ating kaluluwa, mga kapatid. At hindi sasapat ang kahit anumang pagkain para sa ating kaluluwa. So what matters most? Our body, or our soul? And who? Ito, mga kapatid. Sino sa atin ang tawag dito? Are we a wise investor or a wise master builder? Sa mga negosyante, bago sila mag-invest, lalo na pag marami ka ng pera, nanalo ka sa, halimbawa, si Brother Norman, nanalo sa loto. Pag ganun pala karami na yung pera mo, ang advice ng mga financial expert, kukuha ka ng isang advisor, kung paano ang gagawin mo sa pera. Kasi ang nangyayari, maraming nanalo dyan sa loto ng ilang milyon. After ilang years, mas mahirap pa sila sa kung ano sila dati. Why? Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kaperahan na yan. So, are we a wise investor or a wise master builder? Ano ba ang inuuna natin, mga kapatid? Saan ba tayo nag-i-invest sa ngayon?
Sa katawan natin o sa kaluluwa natin? No? Ano ang inuuna natin sa ngayon? Because a wise master builder will build his house upon a rock. No? Not on a sand, not on a sandy or not on a muddy areas. No? Hindi siya magbibuild dyan. So this time, ano ba ang mas pinaglalaanan natin sa ngayon? Yung katawan natin o yung kaluluwa natin? No? Malapit na yung nagbigayan na ba? No, wala pa. Oh. No? Sa radyo yan ang maririnig mo palagi sa ngayon. No, ayan na. O ano ang gagawin mo diyan? No. O yung iba naman naka-itinerary na kung anong gagawin. O yung makukuha ko na yan, ganito, lahat ng makeup, lahat ng alahas, lahat ng ganito, napaghandaan na yan, nakalaan na yan. No. No. Saan ilalagak? No. No. Ano ang gagawin natin sa katawan na ito? No. Saan natin ipaglalaan, mga kapatid? No. Saan, ano ang mas mahalaga sa buhay ng tao sa ngayon? Yung katawan natin o yung ating kaluluwa? Genesis chapter 3 verse 19. 3:19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. Grabe itong cycle ng buhay natin. Sa umaga pa lang, maghihirap na tayo, mamumroblema na tayo kung paano maghanap ng pera, at sa paghahanap ng pera na yan, mamumroblema pa tayo kung paano kikitain, ano ang bibilhin, ano ang gagastusin. No, lahat yan pinaghihirapan natin. No, para tayo ay makakain physically. Pero ano ang dugtong dito? Till thou return unto dust. No, or unto the ground. Grabe, ano? Minsan, from time to time ba, nagmumuni-muni tayo? No? Are we meditating? No, from time, hindi tayo nag-yoga, ha? No? Meditating. Ibig sabihin, from time to time, we must take a seat. Kailangang umupo, kailangang mag-relax. Kahit nagkakape ka dyan, nag-iisip tayo, no, Lord, i-evaluate natin yung performance natin sa Diyos. Yung bang nakaupo ka lang dyan habang nagkakape sa Tagaytay, Brother Norman, social Tagaytay pa, no? Sa Baguio. No? Yung bang hindi kasi pwede, lingkod lang tayo ng lingkod sa Diyos, na hindi natin ini-evaluate yung sarili natin, hindi natin pinag-aaralan yung performance natin sa Diyos. No, hindi pwedeng ganun eh. Kailangan may meditation talaga. No, pinag-aaralan natin, Lord, kamusta na ba ang paglilingkod ko ngayon sa Diyos? Lord, kamusta na ba yung performance ko sa iyo ngayon? Even our worship. No. Dito pag bumaba na yung presensya ng Diyos, makikita mga kapatid, no, kahit yung worship natin, yung kilos natin, i-evaluate natin sa harapan ng Diyos. Lord, sapat na ba itong binibigay ko sa iyo, the way I worship? Lord, kasi minsan may makita ka talaga, lang. Hindi mo alam kung ano yung takbo ng isip eh. No, kung pwede lang sabihin, are you with us? No? Andito ka ba? No? O baka iniisip mo yung assignment mo bukas. No? Tapos i-evaluate natin mga kapatid yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos. No, kasi ito lang ang pwedeng mangyari sa atin. Magsikap tayo lahat hanggang sa tayo ay bumalik sa lupa. No, ibig sabihin, what shall profit a man if he gain the whole world? Wala. For out of it was thou taken. Dahil diyan ka nang galing, diyan ka kinuha, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. So habang tayo ay nabubuhay, binibigyan natin ng kaisipan, Lord, ano na ba ang performance ko sa iyo sa ngayon? No? Lord, ano na ba ang sitwasyon na mayroon ako sa iyo ngayon? The way I worship you, nagugustuhan mo ba? No? Okay na ba to, Lord? O pwede ko pang ibigay ang nararapat sa harapan mo?
No, baka mayroon pang kulang. No, mayroon pa akong hindi nahuhugot na kailangang ibigay ko sa iyo kasi dito parang may preno ako eh. No, talagang baka may next gear pa ako, no, baka may pang isang kambyo ka pa, pang 5, pang 6, pang 7, no, talagang makaboylo ka pa. We must evaluate ourselves before God, mga kapatid. No? If a person is disobedient before God, God is dealing with us always in our soul. If a person is disobedient, the body will suffer. Kung ano ang kondisyon ng isip ng isang tao, madalas makikita mo yan sa kanyang katawan, makikita mo sa kanyang appearance, kung ano na ang takbo ng kanyang isip, ng kanyang kaluluwa, makikita mo yan lahat dyan. Kung magulo ba ang kanyang kaisipan, may pera naman, pero pag tiningnan mo, talaga namang hindi mo maintindihan kung ano ang kanyang plano sa buhay. Magulo ang kanyang kaisipan, dahil hindi niya alam, mga kapatid, kung ano ang kanyang hinahanap sa buhay. But Lord, we are always grateful and thankful for giving us this place, giving us this opportunity. Hindi, thank you Jesus. We praise you Lord. Why because our body, mga kapatid, basahin muna natin sa 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Chapter 3, verse 16 to 17. Know ye not, that you are the temple of God? Sabi niya, nalalaman ba ninyo, alam ba ninyo, na ikaw ang templo ng Diyos? And that the Spirit of God dwelleth in you? Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, sa katawan na ito, mga kapatid. And if any man, ang sino mang tao defile the temple of God, wala namang patutungkulan si Paul dito kung hindi tayo, mga kapatid, na nakareceive ng Holy Ghost. Tayo na nabaptize in Jesus' name. Defile the temple of God, ang sino mang tao na siyang sisira sa templo ng Diyos, him shall God destroy. Siya ay sisirain din ng Diyos. For the temple of God is holy, which temple are ye? Or which temple you are. That is why the day that God has given us the Holy Ghost, we are baptized in the name of Jesus Christ, mga kapatid, iniingatan na natin yung ating katawan. Why? Because we are the temple of God. Ano ang sabi niya? The temple of God is holy, which temple ye are. Why? Dahil yung katawan na ito, mga kapatid, after God has given us the Holy Ghost, nabaptize tayo in Jesus' name. This old man, the old creature, anong sabi diyan? All things are passed away. If any man be in Christ. That is why kung ano man yung mga ugali natin, mga vices, mga bisyo dati, alak, sugal, sigarilyo, lahat na pwedeng makasama sa ating katawan, iniwanan na natin yun. Why? This body must be holy before God. Why? Sabi nga nila ngayon ang Jerusalem, holy city. Pero tuloy-tuloy ang bakbakan, tuloy-tuloy ang gera. Yan ang holy na napakagulo. Sa time natin, ganun ang nangyayari. But time will come. Pag ang Diyos umupo na dyan sa millennial reign of Christ, it will be called really a holy city, New Jerusalem, dahil wala nang makapasok dyan na kahit anumang unrighteousness and unholiness. Pag nakapwesto na ang Diyos natin dyan, mga kapatid. So this time, binigyan tayo ng Diyos ng Holy Ghost. We are baptized in the name of Jesus Christ. At sino ba tayo para bigyan ng Diyos ng Holy Ghost? Alam na natin na dati ang Diyos tumira sa temple, tumira sa tabernacle, progressive hanggat sa tumira siya sa puso natin, tumira siya sa laman na ito. So ano ngayon ang gagawin natin, mga kapatid? Na ngayon na tayo na ang templo ng Diyos. Pakasasa? Sabi nga natin palagi, tayo na apostolic, nagkakasakit tayo,
hindi dahil sa bisyo na natin, alak, sugal, sigarilyo, ano pa ba. No? Ngayon, nagkakasakit tayo dahil sa dami ng pagkain natin. No? Dahil sa dami ng inumin natin, diyan tayo nagkakasakit. No? Ano? Kaya minsan sabi mo, Lord, ito, grabe, 80 plus na, 90 plus na. Hindi pa rin natigil ang sigarilyo, hindi natigil ang alak, sugal. Pero buhay pa rin. No? Matibay. Pero kami, kunting kain lang, acid. No? Ganun ang nararamdaman natin. But we must consider, mga kapatid, and we must give utmost importance sa katawan na ito being the temple of God. No? Kung napakataas ang konsiderasyon ng Diyos na ito ay kinonsider niyang templo, holy temple, we must also be holy and righteous before God, mga kapatid. No, kasi minsan sa pagmuni-muni natin, dapat magmuni-muni tayo, mag-isip-isip tayo, no, kahit tayo lang, andyan misis mo, o kung gusto mong mag-isa, no, kailangan mag-meditate, magmuni-muni talaga tayo sa Diyos. Very simple. Lord, we're always praying. Ako mismo nananalangin na bigyan mo ako lagi ng magandang pangangatawan. Pag ako may sakit, may diferensya, Lord, nagpipray ako, nabigyan mo ako ng magandang pangangatawan, you heal me. But the question is, mga kapatid, Lord, binigyan mo ako ng lakas, ng good health, ano ang gagawin ko sa ngayon? No? Kasi Lord, ikaw nagbigay nito. No? Binigyan mo ako ng oras para makapag-relax, pero Lord, ano kaya ang pwede kong magawa? Ano kaya ang pwede kong maibalik sa'yo, no, sa good health na ibinigay mo? No? Very simple, mga kapatid, kung titingnan natin. No? Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Binibigyan niya kung anong mga pangangailangan natin. Ang service natin, sa umaga, umpisa tayo alas 10, matatapos tayo alas 12. Pagkatapos ng alas 12, iniisip na natin yung kakainin natin dyan. Pagdating ng alas 3, magkakape tayo, may merienda o kung ano paman. Pagdating ng alas 4, balik tayo dito hanggang alas 7. After ng alas 7, kumakain na naman tayo ulit dyan. No? So kung titingnan natin yung oras para sa Diyos, mga kapatid, kukunti lang. No? No? Pagdating ng Wednesday, ano nangyari? Pagdating ng Wednesday, buong oras natin, buong lakas, pagising sa umaga, ang isip natin sa trabaho na. No? So lahat ng lakas ibibigay sa atin ng Diyos para sa moment na yan, pagdating sa oras na yan. No? Pagdating sa hapon, lupaypay na tayo sa dami ng problema, napagalitan ka pa ng boss mo, ang dami mo pang iniisip na ayusin, hindi ka pa kaagad basta makaalis sa opisina kasi ang dami mo pang hinahabol. No? Tapos naisipan mo, hindi na ako pupunta sa church. No, kasi pagod na ako. Very unfair, mga kapatid. No? Lord, binibigyan mo ako ng lakas. Para saan? No? Anong gagawin ko rito? Lord, we pray for protection, we pray for healing. No? Lahat ng lakas ibigay sa atin ng Diyos. After that, na mabigay ang lakas pagdating sa oras na oras niya na. No? 7 to 9, prayer meeting. Hindi pa tayo maka-attend. No? Ang rason, napagod lang. No? Hindi ba unfair tayo sa Diyos? No? Hindi ba masama ang kung ano lang yung bang Lord, nakakahiya naman sa harapan mo. No? Why? You've given me all the strength. You've given me the good health, the guidance para magawa ko ang para sa buhay ko, pera, pagkain. Pero sa oras na yan, pagdating na yan, nawawala yung biglang buong araw sa trabaho. Pagdating ng alas 5, alas 6, nawala na yung drive na yon papunta sa church. Kasi nag-drive ka na pa uwi. No? No? Hindi. No, ito mga kapatid, hindi tayo nanunumbat, hindi pa man, but sometimes we must be fair with our God. No, maging patas lang tayo mga kapatid because God has given us all the strength. He's given us the good health. Tapos yung oras na yan, no, especially mga kapatid, if you are doing that na hindi umattend sa church and you know that you have the capability, you have the strength, you have the pamasahe, para lang makapunta and you do it not. No. Mahiya tayo sa Diyos. No. Mahiya tayo sa Diyos. No. Why? No. He has given us all the strength. All the protection. Lahat ng prayers natin sa Diyos. Lord, yung katawan na ito na ako nag-abuso, bigyan mo pa rin ng healing.
No, tapos makakalimutan natin, ay church pala ngayon, ay oras pala sa Diyos ngayon. Tapos biglang maisip natin, may next Wednesday pa naman, may next Sunday pa naman, walang problema yan. Mahiya tayo sa Diyos, mga kapatid. No? Mahiya tayo sa sarili natin na, Lord, ikaw pala nagbigay ng lahat na yon. No? We pray lahat ng ito. Tapos pagdating sa oras na yan, no, mabuti kung gumagapang ka na, hindi mo na kaya, mahirap na. No, pero galing ka lang sa opisina, nakaramdam ka lang ng konting pagod. No, you know that it is right to do. And you do it not, it is a sin. No, why? No, ito, very, very simple, mga kapatid. No, anong gagawin natin sa katawan na ito? This body must be a slave of our soul. No, and this body should not be the master of our soul. No. Hindi pwede na ang katawan na ito because ang katawan na ito, ang gusto nito lahat, worldly lust. No. Ang gusto nito lahat, pakasasa lang sa kung anong pwedeng gawin. At hindi pwede na ang ating kaluluwa na dinidil ng Diyos magpasailalim sa katawan na ito. Ano ang sabi ni Paul? No, sabi niya, every day, nagbaboxing ako every day. Pinapasakitan ko, tinatapik ko, yung aking katawan dahil pag hindi ko ginawa yan, kung ano ang katawan na ito, magiging slave ako ng katawan na ito, na babalik ako sa kasalanan. At pag nangyari yan, sayang lahat ng aking mga tinuro. No, sabi niya, preach ako ng preach, and then I will be cast away. No, ako rin pala mismo mawawala. No, why, mga kapatid? No, again, we must be grateful, we must be thankful to God. Binibigyan niya tayo ng lakas. Andito yung strength natin. No, Wednesday natin, mga kapatid. 7 to 9. No, and we have all the strength. Pero hindi tayo makapunta sa Diyos. No, nakakahiya sa harapan ng Diyos natin. No, nakakahiya talaga. No, mahiya tayo sa Diyos natin na, Lord, you give me the strength. No, Lord, may problema ako sa opisina. Sinagot lahat ng Diyos natin. Tapos pagdating na yan, wala tayong gana sa Kanya. No. Hindi pwede, mga kapatid. No. Lord, you've given us this everything. Yung mata natin, binigyan ng Diyos ng vision. Para ano? Number 1, to study His Word. To appreciate kung anong mayroon sa paligid natin. Dahil pag yan, naging itim na, wala na tayong makita, wala na tayong ma-appreciate kung anong mayroon dyan. No, mayroong isang tao dyan, matanda na sa Amerika. Kita natin dyan. Buong buhay niya, hindi niya alam kung ano yung colors, kung ano yung naaninag niya. No, gumastos yung kanyang anak for the first time sa kanyang edad, siguro 80 plus na or ano. No, binigyan siya ng kanyang anak ng parang salamin to identify the colors na mayroon sa paligid. Pagsuot niya, yung iyak ng tatay, sobra-sobra. Ganito pala yung itsura ng mga colors. Ganito pala yung mga... But we cannot appreciate that. No, it's become normal to us. Na pagising natin, Lord, thank you, kulay pula yan. Lord, thank you, kulay brown yan. Sometimes we forgot it. No. Nakakalimutan natin, mga kapatid. No. We must use, this body must be holy before God. Kung binibigyan niya tayo ng lakas and then we give it, we offer it to God as holy as possible, as righteous as possible. No? Again, dahil lang sa pagod, hindi tayo makapunta sa church. No? Wala ka namang sakit. No? Napagod na yung heart, hindi yung physical. No? Nawala na yung pagmamahal sa Diyos, yung zeal. No, yung honeymoon stage, yung talagang init na init. No, brother, hindi ako nakapunta sa church kasi sobrang, pag ikaw senior citizens now, we can understand. No, pero pag ikaw nasa 20s, nasa kalakasan, brother, talagang gapang talaga sa isang linggo na akong walang tulog sa trabaho sa opisina. Ay buti buhay ka pa. No. Tapos pagdating ng linggo, hindi tayo makapunta sa church. No. Tapos ang dating natin, Lord, mahiya tayo sa Diyos natin, mga kapatid. No, why? No, mabuti nga, hindi niya tayo sinisingil kaagad. Ikaw, binigyan kita ng lakas for the whole week. Pagdating ng Sunday, wala ka dahil napagod ka lang. No.
Sisingilin kita, bukas gapang ka na. No. Pwedeng gawin ng Diyos natin yan. No. Pero hindi niya ginagawa, mga kapatid. Lord, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your understanding, Jesus. No. No. Because our body is the temple of God. No. We must gamitin natin ito sa tama, mga kapatid. God has given us the eyes to appreciate everything. No. Huwag nating gamitin ang mata na ito to defile our soul. No. Para sirain ang ating kaluluwa. Again, no. Pag maganda pa yung mga vision natin, nakakita pa tayo. Ayan o, yung langgam sa likod ni Sister Kate, nag-aaway, nakikita ko pa eh. No? Thank you, Lord. No? More than 2020. No? Biro lang yan, mga kapatid. Mandaming nagsilingunan eh. Nakita nyo rin? But what ang gusto nating sabihin, mga kapatid? No? Gamitin natin sa tama, no? Kung ano ang binigay sa atin ng Diyos. No? Again, sa mata muna tayo. No, we must use these eyes sa tama. No. Bata, matanda, estudyante man o ano. No. Huwag nating gamitin ang mata na ito to defile our soul, sirain ang ating kaluluwa. Huwag nating itong gamitin. Again, lahat tayo may cellphone. No. Balik tayo muna sa cellphone. No. No. Hindi namin kayo mabantayan. Walang nagbabantay sa atin. No. But everything is hayag sa harapan ng Diyos. And time will come, those hidden, those secret things before God shall made manifest. No, ay mahahayag sa harapan niya, mga kapatid. No, again, binigyan tayo ng Diyos ng magandang vision. Huwag nating gamitin ang mata na ito para masira tayo. No. No. Again, yung cellphone natin na yan. No. Kung di natin mamanage yan at puro hindi maganda, no, mas gusto kong maniwala na wala sa atin ang nanonood ng hindi maganda dyan. No. Mas yan ang gusto kong isipin, mga kapatid, our leaders, our elders. Mas gusto nating isipin na walang gumagawa ng mga bagay na yan. No, why? We cannot worship God every Sunday and on a Wednesday and then doing these things outside. No, pasensya na, mga kapatid kung medyo diretsahan tayo. No, but we cannot do that. We must not defile this body. No, we cannot worship. No, hindi pwede, Lord, gawin ko muna lahat kung ano ang kailangan ng laman ko, yung mata ko, dahil everyday, pagising ko pa lang, yan na. No. Again, mahiya tayo sa Diyos natin, mga kapatid. He has given us this vision to appreciate everything, kanyang creation, kung anong ginawa niya sa atin. We must not defile our body because of our eyes. No. No. Anong sabi ni Jesus dyan? Kung ang mata mo na yan, no, ang siyang magdadala sa iyo sa impyerno, sabi niya, Lokita, tusukin mo, tanggalin mo. No. Na kung ang kaliwang kamay mo, yan ang magpapahamak sa iyo, sabi niya, putulin mo. No. No. Kung ang kanang kamay, yan ang magpapahamak sa iyo, sabi niya, putulin mo. No. Why? Kasi lahat ng members ng katawan natin, konektado. No. Sa iisang katawan lamang. Pag ito nag-defile, damay lahat. Pag ito ang sumira, ito ang gumawa ng hindi maganda, lahat madadamay ang katawan na ito, mga kapatid. So ang sabi ni Jesus, mas mabuti pang tanggalin mo yan, kaysa yan ang maging dahilan na hindi ka makapunta sa langit, ikaw mapunta sa impyerno. Di bali nang wala yan, basta safe ka, makapunta ka sa langit. Di bali nang wala kang cellphone, di bali nang bumalik ka sa dipadjak na walang video na yan. Kung ang video na yan na andyan sa cellphone, yan ang makasira at hindi tayo makapunta sa langit, mabuti pang wala kang cellphone. No. No. Mas gusto nating maniwala na walang gumagawa. Why, mga kapatid? Again, mahiya tayo sa Diyos natin. No. Kung gumagawa tayo niyan, mahiya tayo sa Diyos. No. Habang gumagawa tayo niyan, buti hindi bumagsak yung bubong.
hindi bumagsak yung kisame. Habang gumagawa tayo. Again, we must not defile our body, our soul, because of our eyes. Hindi po pwede, mga kapatid. Yung bang, kasi kailangan magmumuni tayo sa harapan ng Diyos na, Lord, binigyan mo ako ng mata, binigyan mo ako ng kamay, so saan ko gagamitin ito? Lord, para ba sa kabutihan o para magpakasasa lang sa kung ano ang kailangan ng laman namin? Hindi po pwede, mga kapatid, because God will do everything for our sakes. So we say, praise the Lord. Kasi lahat tayo mag-ingat, mga kapatid. Dahil tayo mismo makapagsasabi niyan kung gumagawa tayo niyan. At ang taong gumagawa niyan, every day, his soul is troubled. Ang gumagawa, mainit ang ulo palagi. Nakita na natin yan. Mainit ang ulo, parang si Saul. Hindi maintindihan. Why? Yung guilt hindi mawala-wala. Every day, troubled na ang isip. Every day, ang kanyang kaisipan, Lord, kailan kaya imamanifest? Kailan kaya magmamanifest ito? Why? Because of guilt, hindi ka na makapag-isip ng maganda. Because of guilt, troubled ka na. Because of guilt, pagdating dito sa church, you cannot worship anymore. And then, mamimili ka na ngayon. Ano ang mas mahalaga? Body or soul? Ano ang mas mahalaga? Yung takbo ng laman ng katawan o kung paano natin maingatan, mai-preserve, that time will come, pagdating ng Diyos natin, mga kapatid, accepted yung katawan natin. Why? Ang sabi dyan, after the rapture, in the judgment seat of Christ, the Lord will judge us kung ano ang ating ginawa sa katawan natin. Nakasama na tayo sa rapture nun. Lord, may ganyan pala. Akala namin, after the rapture, okay na. Pagkatapos pala ng rapture, ang Diyos, tatanungin pa tayo isa-isa, o ikaw, anong ginawa mo sa katawan, sa body na binigay ko sa iyo? O anong ginawa mo sa mata na binigay ko sa iyo? Lord, everyday, nasisira na lang ito, kaka-cellphone. Lord, ganito na lang ang nangyari. Lord, yung kamay na ibinigay mo, kung ano-anong pinagagawa nito, kung ano-anong mga kinuha nito. Lord, yung paa na binigay mo sa akin, malakas ito, araw-araw, nasa sinihan ako. Lord, araw-araw, nasa diskuhan ako, sa mga lugar na hindi pwede. Lord, doon ako palagi. The Lord will judge after the rapture. Kung ano ang ginawa natin sa katawan na ito, mga kapatid. Dahil ang sabi dyan, tayo na nag-iingat mismo, ang Diyos may mga nakahandang mga crowns doon. Crown of faithfulness. Crown of righteousness. Ito crown dahil na pagtagumpayan niya na malabanan yung kanyang worldly lust. May mga ganun dyan, mga kapatid. May mga nakahanda ang Diyos na mga reward para sa atin. So again, mga kapatid, we must evaluate, pag-aralan natin palagi yung tayo, yung paglilingkod natin sa Diyos, kung saan na ba tayo ngayon, mga kapatid, kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, nararapat lang, binigay niya tayo ng lakas, nararapat lang na gamitin din natin ang lakas na ito para maglingkod sa Kanya. Dahil sa ngayon, mga kapatid, binura na ng mundo ang righteousness, ang holiness. Wala na yan sa mundo sa ngayon. Pag pumunta ka kahit saan, wala na yan. Manood ka ng television dyan, makikita mo, lahat na lang ng hindi tama, yun na yung tama sa ngayon. Pag pumunta ka sa mall, ganda-ganda, gwapong-gwapo, pero pagtingin mo, ay, ano ito? Sa mundo pa ba ako? Bakit ganito na yung mundo? Ang ganda ng itsura, haba ng buhok. Dati pag mahaba ang buhok, walang pagdududa, babae yun. Ngayon, pag mahaba ang buhok, ang bango-bango, ang ganda-ganda, pag nakatalikod, huwag mo munang husgahan. Judge not. Pagharap, kamusta? Buong-buo ang boses. Why? Ganyan ang mundo natin sa ngayon, mga kapatid.
wala na sa kanila ang righteousness, ang holiness before God. Wala na silang pakialam dyan. No? Kaya kung pwede lang, hanggang ngayon, siguro kung hindi, ang Diyos hindi lang tayo inaalala, parang grabe, Sodom and Gomorrah na yung, no, ang ganda ng nilikha ko kayo ng babae, lalaki, ngayon, ikaw na babae, lalaki ka na, ikaw na lalaki, babae ka na sa ngayon, sinira nyo na kung anong plano ko, no, kung sa Ilonggo pa, gangurob, no, yung parang aso, no, yung galit ng Diyos. No? Pero bawat tingin niya, no, anong sabi niya? You are a peculiar people, you are a righteous people, you are royal priesthood, you are one of a kind. Why, mga kapatid? No. Why? No. Why? Kasi kahit ganito na ang takbo ng mundo natin sa ngayon, talagang sinisikap pa rin natin, tinatayuan pa rin natin ang prinsipyo, mga kapatid, no, na huwag tayong lilihis. No. Antindi pa rin ang kapit natin sa Word of God. No, tayo lang ang nagbibigay lagi ng comfort sa Diyos na mabuti na lang sila, tinataguyod pa yung righteousness, yung holiness. No? Why? Kahit sa apostolic, sa iba, Pentecostals, no, born-again Christians, no, marami dyan nag-give up na sa kung ano ang tama. Marami dyan ang nag-compromise na sa kung ano ang dapat. Pentecostals, apostolics, pero pagtingin mo, short na nga, short pa. No. Mga babae nila, talaga namang ang gupit. No, gupit lalaki na, may mga kompleto. Ay kung ako lang, gusto mo pala talaga na makita mayroon ka rito? Mayroon akong angkla sa bahay. No. Para kitang-kita, tingnan natin kung makalakad at kung hindi ano yan. You know? No. But every time na tumingin ang Diyos sa mundong ito, we are giving Him comfort. No. Kaya sabi niya, you are a peculiar. Why? Tayo na lang ang nagtataguyod nito, mga kapatid. No, tayo na lang ang nagsusumikap na huwag tayong malihis sa kung ano ang tama. No? The only Christian nation, no? Catholic nation. No? Kung totoo yan, no? Umpisa pa lang, dapat tayo na ang pinakamayaman na bansa dito. Why? No, pag ang bansa may takot sa Diyos, holy sa harapan ng Diyos, ang bansa righteous, sigurado ibibless ng Diyos. Bakit hanggang ngayon? No, talagang gapang tayo. Grabing kalukuhan ng pinanggalingan natin na simbahan. Ano? No? Talagang puro, wala talagang turo, wala talagang, ano lang bang nakuha nating turo doon? Wala akong malala eh. No? Wala kasing turo. No. Pero dito, mga kapatid, pagpasok pa lang natin, hindi ka pa nakapasok sa gate, may pagbabago na sa buhay natin dyan, mga kapatid. No, may pagbabago na. No. Dahil ang issue palagi sa Diyos, for 4,500 years, for 3,500 years, 5,000 years, no. Yung mga mami dyan, mga pharaoh sa Egypt, nung na-discover nila, makikita mo pa yung facial recognition. No, ganon katindi mag-mummify ang mga Egyptian. No. Pero na-define na ba nila? Napatunayan na ba nila? Hindi. Totoo pa rin ang Word of God. Bumalik pa rin sa alabok. No. From dust you shall return. Kahit gaano sila kagaling, no, mag-mummify. No, hindi natin alam kung gumagamit na ba sila ng formalin, no, Sister Ning. No, talagang silyado ang kanilang mga 130 kilograms of gold, solid gold. Yan ang kanilang pinaglilibingan doon. Pero bumalik pa rin sa alabok. No, pinapatunayan lang ng Diyos na kahit anong gawin natin, no, pagpapaganda, pagpapagwapo, pagpapabango sa laman na ito, babalik pa rin sa kung saan siya nararapat. Pero ang issue sa Diyos natin, mga kapatid, kung ano ang gagawin natin sa kaluluwa na ito. And Lord, we are so thankful na binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng hope, na ang kaluluwa pala namin ay may halaga. May ano pala ito, may silbi pala ito, mga kapatid. Yung kaluluwa natin, that is why, another verse, dito tayo,
Piliin ko na lang yung mga scriptures natin. Matthew 10:26. Fear them not, therefore, for there is nothing covered. No, walang nakakubli. No, nothing covered that shall not be revealed. No, na hindi mahayag. And hid, no, that shall not be known. Yung nakatago na hindi malalaman, verse 27. No, what I tell you in darkness, that speak ye in light, and what you hear in the ear, that preach ye upon the housetops. No, hanggang sa Brother Roman, hanggang 30 tayo diyan. Hindi. Diyan pala muna tayo. No. Sa Romans chapter 6 verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body. No, wag daw nating hayaan na mangibabaw o anong reign? Maghari no sa ating katawang lupa no na namamatay, that you should obey it in the lust thereof, no, upang tayo ay maging sunod-sunuran ng laman. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. No, kahit anumang parte ng katawan natin na ito ay maging instrumento ng unrighteousness or hindi makatuwiran para gumawa ng kasalanan, but yield yourselves unto God. No, i-offer natin sa Diyos ito as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. No, sa sunod, Brother Roman, meron pa. For sin shall not have dominion over you, no, for you are not under the law. No? Sabi niya, ang kasalanan hindi dapat mag-rule, hindi dapat mangibabaw sa atin, dahil sabi ni Paul, hindi na tayo under the law. Hindi na tayo under sa kautusan. Sabi niya, kundi napasailalim na tayo sa grasya ng Diyos. No? Verse 15. No, what then? No. Ano nga ba? So, ano ngayon? No, sabi ni Paul. Thank you po. Sabi niya, shall we sin? Sabi niya, tayo ba ay patuloy na gumawa ng kasalanan o kailangang makagawa tayo ng kasalanan because we are not under the law, dahil tayo ay hindi na napasailalim sa batas but under grace? Sabi niya, God forbid. No, sabi niya, wag naman. No. Nararapat lang ba na, Lord, gusto kong makita ang grasya mo, kaya gusto kong gumawa ng mga kasalanan sa katawan na ito para makita ko kung gaano ka ka-graceful? No, mali. No, hindi natin kailangan gawin yan, mga kapatid. Why? Baka bago ka makarealize, hindi ka na makagapang sa kung anong ginawa sa katawan natin. No, hanggat may lakas pa tayo, no, we are responsible for this body, kung anong dapat gawin. Pag ang Diyos nagbigay sa atin ng lakas, nararapat lamang, mga kapatid, no, kung titingnan natin yung buong isang linggo natin. No, 7 days ang isang linggo, ano? 7 days times 24 hours. Sino accountant natin dyan? No. 8 to 148. No. Tama ba? 168. No. So, 168 hours in a week. No. Ibawas natin yung 2 oras sa umaga, Sunday, 2 3 oras, 4 to 7, sabihin na natin. 5 hours Sunday, 2 oras Wednesday, 7 hours, iles mo sa 168 hours, 161. Ang natira na para sa atin, may 10% ba yan sa harapan ng Diyos natin? No. Lugi ba tayo? No. Lord, lugi kami sa iyo. No. Pag pumunta kami sa church sa oras na yan, kung balik ta rin kaya ng Diyos? No. Okay. No, 2 oras kayo sa trabaho, yung buong oras na yan para sa akin. No. But our God is so good, mga kapatid,
No, that He understand all our situations. No, kung titingnan natin, no, kung i-imagine natin, muni-munihin natin, Lord, 7 oras lang pala every week ang naibibigay ko sa iyo. No, every day. No, yung cellphone natin, nakakailang oras tayo dyan? No, pagising pa lang sa umaga, ding ding, Lazada, no, 11:11, kailan ba 11:11? Oh, kahapon. No, kahapon, Lazada, Shopee. No, ganyan, lahat na lang ng mga dyan, babantayan na natin kaagad. No, but ang realidad, no, yung mata natin nasisira na lang sa kaka-computer natin sa trabaho, kahit yan na legit na trabaho, nasisira na lang sa cellphone, nasisira na yung mata natin. Pero ni minsan, hindi nasira ang mata natin sa kakabasa ng Biblia. No, yan ang realidad. But Lord, again, napaka-long suffering mo, Jesus. No, we are so thankful, Lord, for your grace and your mercy. Thank you, Jesus. No, talagang kung bibilangin lang, mga kapatid, lugi talaga ang Diyos natin. Ay, Lord, no, ito lang, lugi talaga ang Diyos natin. No, kahit sa anong paraan, kahit sa oras pa lang, luging-lugi ang Diyos natin. Pero anong sabi niya? Reasonable service. No, our body is a living sacrifice. No, sikapin natin, mga kapatid, na yung katawan na ito, no, magamit natin sa tama talaga, Lord. Yung binigyan mo kami ng paa, okay, gamitin namin yan sa mga Bible studies, sa outreach. Huwag natin gamitin ito. Yan, pupunta ka doon sa mall para diretso sinihan. Wala namang makakita. Anong wala? Nakita nga si Brother Wilfred tsaka si Brother Joe. No? Noon yon, matagal na yon. Nagkagulatan sila. Dito ka rin. No, matagal na yon. Past na yon, mga kapatid. Sobrang tagal na yon. No, yung mga dati pa yon na early days sa church. No, nakita-kita sila. Ibig sabihin, mga kapatid, we must use this whole body to glorify our God. No, kung medyo masama pakiramdam mo diyan, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas pagdating ng Sunday, i-worship talaga kita. No, hindi yung pagdating dito, pagpasok pa lang sa gate, brother, nakita mo yung mukha ni sister? Oo, nakita mo rin pala. Oo, nakita ko. Ano tsura niya? Talagang grabe, nakasimangot. Ano? Talagang, no. Ito, mga kapatid, galing tayo sa trabaho minsan. Pagdating dito sa church, pagdating sa gate, dala-dala pa natin yung atmosphere kung anong mayroon sa trabaho natin. No, pagdating dyan, nakabusangot ka pa, galit na galit ka pa, high blood ka pa, malungkot ka pa. Kung ano man ang nangyari doon sa atin sa labas, pagpasok natin dito sa church, we must enter into our church, into His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Ibig sabihin, mga kapatid, pagpasok natin dito, Lord, kung ano man ang issue ko doon sa labas, nasaktan ako, pinagalitan ako ng boss ko, uminit ang ulo ko, high blood ako doon, Lord, sa labas yun. No. Why? Kung istriktuhan lang tayo ng Diyos, mabuti, Lord, we are not under the law. No. Kasi kung under the law tayo, pagdating dito, halimbawa, templo ito, pagdating dito, ikaw nakasimangot ka, dalhin sa labas yan, stone to death. No. Kasi hindi. No. Ganon. No. Ganon kalala ang law. No, kasi yan ang nakalagay. No. Pero minsan, pagpasok natin sa church, bibigyan lang natin ng Diyos minsan ng malungkot itsura natin para tayong aping-api o ano man ang nangyari. Napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid. No? Thank you, Jesus. Lord, napakabuti mo, Jesus. Thank you so much. No. So again, mga kapatid, we must use 1 Corinthians, last na ito, 1 Corinthians chapter, basahin ko na lang, chapter 6, verse 19 to 20. Chapter 6, verse 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, no, which you have of God, and you are not your own. No. So ito, mga kapatid, we are already the temple of God. Binigyan niya tayo ng Holy Ghost. Verse 20, for you are bought with a price. No, kayo ay binili ng may halaga, may presyo. Therefore, glorify God in your body, no, and in your spirit, which are God's. So we must honor God, mga kapatid.
No, every time we come to God, nagkakasakit man tayo dahil sa mga pagkukulang natin minsan, pero siguraduhin natin na hindi tayo magkakasakit dahil sa kapabayaan o dahil sa mga bisyo natin sa buhay. Hindi dapat ganun, mga kapatid. No, but again, hindi maiiwasan, nagkakasakit pa rin talaga tayo, but we must glorify God in our body. No, again, body and soul. Thank you, Jesus.